Kumusta mga ka-story? Isang kwento na naman ng katatagan at pagpili sa sarili ang ihahandog ko sa inyo ngayong araw. Madalas nating naririnig na ang pamilya ay dapat laging priority. Pero paano kung ang mismong pamilya mo ang nagtulak sa iyo sa kapahamakan? Paano kung ang asawang pinangakuan mo ng habang buhay ay siya palang sisira sa iyong dangal para lang iligtas ang kanyang kinakasama? Ngayong gabi, samahan ninyo akong tunghayan ng kwento ni Nicolette, isang babaeng itinuring na basura, ngunit bumangon bilang isang rina. Ipapakita niya sa atin na hindi kasalanan na tumalikod sa mga taong hindi marunong magpahalaga at ang pinakamabisang paraan para makabawi ay ang maging matagumpay nang wala sila. Ito ang paglaya ni Nicolette. Handa na ba kayong kabahan? Maiyak at mamangha sa kanyang mga twist? Simulan na natin. Ang amoy ng inihaw na rosemary chicken at ang bango ng sariwang white lilies ay ang humahalimuyak sa loob ng kanilang marangyang dining room. Nakasuot si Nicolette ng isang simpleng pulang cocktail dress at ang paboritong kulay ni Marco. Ngayong gabi ang kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal, 15 taon ng pagtitiis, pag-aalaga at pagiging perpektong asawa at ina. Mom, nasaan na si Dad? Gutom na ako, reklamo ni Nathan, ang kanilang 14 na taong gulang na anak, habang abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Sandali na lang anak, malapit ang daddy nyo. Sabi niya ay may mahalaga siyang sorpresa ngayong gabi. Nakangiting sagot ni Nicolette, bagaman may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Nitong mga huling buwan, laging malamig ang pakikitungo ni Marco sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Hindi ito mukhang excited para sa kanilang selebrasyon. Kusot ang korbata nito, pawisan at tila balisa. Kasunod ito ay sa babaeng pamilyar kay Nicolette, si Victoria, ang sinasabing business partner ni Marco, na halos gabi-gabing kasama nito sa mga meeting. Marco, nandito ka na pala. At Victoria? Akala ko ay tayong pamilya lang ang magdiriwang. Tanong ni Nicolette habang dahan-dahang lumalapit. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, hinawakan niya ang braso ni Nicolette at dinala ito sa gilid, malayo sa mga bata. Nicolette, kailangan ko ang tulong mo. Malaking problema ito. Pabulong ngunit mabilis na sabi ni Marco. Si Victoria, nakabangga siya kanina. Isang matandang lalaki mula sa pamilya De La Vega. Kritikal ang lagay sa ospital. Napaka-impluwensya ng pamilyang yon, Nicolette. Kapag nalaman nilang si Victoria nagmamaneho, hindi lang siya ang babagsak, kundi pati ang kumpanya natin dahil siya ang mukha ng bago nating proyekto. Kumunot ang noon ni Nicolette. Ano ang kinalaman ko dito, Marco? Huminga na malalim si Marco at tinitigan siya sa mata. Gusto kong ikaw ang umako, Nicolette. Sabihin mo na ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan ni Victoria. Wala kang criminal record. May mga connection ako sa pulisya. Madali kitang mailalabas pagkatapos ng ilang araw. Pero si Victoria, kapag siya ang nakulong, tapos na tayo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nicolette. Ano? Pinapaako mo sa akin ang krimen ng babaeng ito? Marco, anibersaryo natin? At ako ang asawa mo. Mom, please, just listen to Dad. Biglang sabat ni Chloe, ang kanilang bunso. Kanina pa pala nakikinig ang mga bata. Kung babagsak ang kumpanya, paano na ang pag-aaral namin? Paano na ang mga gamit namin? Si Tita Victoria tumutulong kay Dad para magkapera tayo. Ikaw naman, nasa bahay ka lang. Napalingon si Nicolette sa kanyang mga anak. Ang sakit na nararamdaman niya sa asawa ay nadoble na makita ang kawalan ng malasakit sa mga mata ng sarili niyang dugot laman. Para sa kanila, siya ay isang gamit lamang na pwedeng isakripisyo para sa kanilang kaginhawaan. Nadinig mo mga bata, Nicolette? Malamig na sabi ni Marco. Gawin mo ito para sa amin, para sa pamilya. Tumingin si Nicolette kay Victoria. Nakita niya mapanuyang ngiti sa mga labi nito sa likod ni Marco. Doon, sa gitna ng hapagkainang inihanda niyang may pagmamahal, napagtanto ni Nicolette ang isang masakit na katotohanan. Hindi siya reyna ng tahanang ito. Siya ay isang aliping walang boses. Hindi ko gagawin yan, Marco. Matatag na sabi ni Nicolette. Ano? Galit na sigaw ni Marco. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, magmamatigas ka? Isang hamak na housewife ka lang kung hindi dahil sa akin? Oo, housewife lang ako sa paningin niyo. Pero hindi ako kriminal. Sagot ni Nicolette. At kung iniisip niyo na gagamitin niyo ako sa para protektahan ng babaeng ito, nagkakamali kayo. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Nathan. Sana si Tita Victoria na lang naging mami namin.
Ang mga salitang iyon na naging huling pako sa krus na pasan ni Nicolette. Tiningnan niya si Marco, si Victoria, at ang mga anak niyang naging ingrato sa harap ng kanyang mga sakripisyo. Sige, pulong ni Nicolette. Kung yan ang gusto niyo, ibibigay ko sa inyo ang gusto niyo. Ibibigay ko sa inyo ang katahimikan. Dahil mula sa oras na ito, wala na kayong Nicolette na uutusan. Tumalikod si Nicolette at naglakad paakyat ng hagdan. Hindi pinapansin ng mga mura at sigaw ni Marco. Sa loob ng kanyang silid, kinuha niya ang isang maleta. Walang luha. Ang luhang dapat sana ay pumatak ay napalitan ng isang nagbabagang apoy sa kanyang dibdib. Mabilis ang mga kamay ni Nicolette sa pag-iimpake. Hindi niya dinala ang mga mamahaling alahas na ibinigay ni Marco dahil bawat bato roon ay tila tanikala na nagpapaalala sa kanya ng mga taon ng pagiging sunod-sunuran. Kinuha lamang niya ang kanyang pasaporte, mga personal na dokumento at ang kaunting perang naipon niya mula sa pagbebenta ng kanyang mga luma at personal na kagamitan online, isang maliit na bagay na hindi alam ni Marco. Habang hinihila niya ang maleta pababa ng hagdan, nakita niya silang apat sa sala. Nakaupo si Victoria sa paboritong sofa ni Nicolette, tila reyna na naghihintay ng kanyang trono. Saan ka pupunta? May halong pangutya ang boses ni Marco. Magpapalipas ka lang ng gabi sa kung saang hotel, tapos babalik ka rin dahil wala kang pambayad. Nicolette, wag kang maging bata. Huminto si Nicolette sa huling paitang. Tiningnan niya si Marco na diretso sa mga mata, isang bagay na hindi niya nagagawa noon. Hindi ako magpapalipas ng gabi, Marco. Lalayas na ako sa impyernong ito. Mom, stop the drama. Sigaw ni Nathan. Kung aalis ka, iwan mo yung credit card na gamit ko. Dad said it's under your name but he's the only one paying for it. Palamig na ngumiti si Nicolette. Inilabas niya ang card mula sa kanyang wallet at hinati ito sa dalawa gamit ang kanyang mga kamay bago itinapon sa paanan ng kanyang anak. Sige, magtiis kayo sa perang galing sa illegal na gawain ng daddy niyo at ng business partner niya. Mula ngayon, huwag niyo na akong tatawaging mommy dahil ang isang ina ay di ginagalang, hindi ginagawang panakibutas sa krimen. You're being selfish. Huling hirit ni Chloe. Iniwan mo kami dahil lang sa isang pabor? Selfish? Bahagyang natawa si Nicolette. Isang tawang puno ng pait. 15 taon ko ang ibinigay ang lahat sa inyo. Nakalimutan ko ang sarili kong mga pangarap para lang maging maayos ang buhay niyo. Pero sa unang pagkakataon na hiningi ko ang respeto ninyo, anong ginawa niyo? Ibinalibag niyo ako sa putikan. Ngayon, Chloe, papatunayan ko sa inyo kung ano ang kayang gawin ng selfish na babaeng tinapon niyo. Naglakad siya palabas ng pinto. Ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa loob niya ay may apoy na unti-unting nagliliyab. Nicolette, kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag na huwag ka nang babalik. Mabulok ka sa kalsada. Sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Hindi lumingon si Nicolette. Sumakay siya sa isang taxi na kanina pa niya tinawagan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, nakita niya sa side mirror ang kaunti-unting pagliit ng bahay na itinuturing niyang kulungan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa airport. Sagot ni Nicolette. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin bilang asawa ni Marco o ito ng mga anak niya. Doon sa kung saan ako naman ang makikilala. Sa loob ng taxi, kinuha niya ang kanyang cellphone. Binura niya ang lahat ng pictures nila. Ni-block niya mga numero ni na Marco at ng mga bata at huling dinignan ang kanyang refleksyon sa screen. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod ay may bago ng determinasyon, hindi na siya ang Nicolette na marunong lang sumunod. Siya na ang Nicolette na marunong ng lumaban. At ang labang ito ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kaligtasan at dangal. Ang lamig ng hangin sa bansang Singapore ay dumampi sa balat ni Nicolette paglabas niya ng Changi Airport. Bit-bit ang nag-iisang malete at ang pusong tila pinipira-piraso. Tumayo siya sa gitna ng mataong terminal. Wala siyang kakilala. Wala siyang siguradong matutulayan. Ang tanging baon niya ay ang kanyang degree sa fine arts na hindi niya kailanman nagamit at ang determinasyong huwag nang muling magpaapi. Ang unang 6 na buwan ay naging isang bangungot dahil sa tagal niyang hindi nagtrabaho, mahirap makahanap ng kumpanya magtitiwala sa kanya. Nanirahan siya sa isang maliit na bed space sa Geylang, kung saan ang bawat sentimo ay kanyang tinitipid. May mga gabi na tinapay at tubig lang ang kanyang hapunan habang pinapanood ang mga post ni Victoria sa social media gamit ang account ng isang peking profile. Nakikita niya ang kanyang mga anak nakasama sa Victoria sa mga bakasyon. Tila mabilis siyang nakalimutan
Nakikita niya si Marco na masayang nagdiriwang ng mga tagumpay sa negosyo. Hayaan niyo lang. Pulong niya sa sarili habang pilit na nilunok ang huling piraso ng tinapay. Maging masaya kayo sa ibabaw ng aking pagkawasak dahil kapag ako ang bumangon, sisiguraduhin kong hindi niyo na ako maaabutan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho bilang isang hamak na assistant sa isang maliit na gallery, nakikita siya ng isang poster para sa isang international design competition. Ang tema, Resilience from Ruin. Tila tinawag ang kanyang kaluluwa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa oras. Sa gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang maliit na kwarto, muling humawak ng lapis at brush si Nicolette. Ibinuhos niya sa bawat guhit ang galit ni Marco, ang sakit mula sa kanyang mga anak, at ang pagtataksil ni Victoria. Ang kanyang gawa ay isang abstract na imahe ng isang babaeng gawa sa basag na kristal. Ngunit, bawat piraso ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Pinagamagitan niya itong The Unbroken. Pagkalipas ng isang buwan, nakatanggap siya ng isang email. Dear Miss Nicolette, we are pleased to inform you that your piece The Unbroken has won the grand prize. We would like to offer you a position as a junior creative director at Vogue Asia, partners firm in Singapore. Napatakip ng bibig si Nicolette. Ang mga luhang matagal niyang pinigil ay sa wakas ay bumuhos. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa ngayon lang niya muling naramdaman. Ito na ang simula. Sinimulan niyang baguhin ang kanyang anyo. Nagpagupit siya ng buhok, nag-aral ng mga bagong lengguwahe, at mas pinatibay ang kanyang katawan at isipan. Ang dating Nicolette na lagi nakayoko ay unti-unting namamatay. At sa ilalim ng abo ng kanyang nakaraan, isang bagong Nicolette ang isinisilang. Isang Nicolette na hindi na basta babae, kundi isang sandata. Isang taon at kalahati ang lumipas sa mundo ng sining at disenyo sa Asia. Isang pangalan na mabilis na umingay, Nicolette V. Hindi na siya ang babae na nakasuot ng apron at may bahid ng harina sa pisngi. Ngayon siya na ang creative director na kinatatakutan at hinahangaan sa loob ng boardroom. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang resume, kundi sa kanyang buong pagkatao. Nagpagupit siya ng buhok, isang sharp, asymmetrical bob na nagpatingkad sa kanyang matatalas na panga. Ang kanyang pananamit ay puro power suits sa kulay ng itim, puti, at kung minsan, isang matapang na pula. Miss V, the proposal for the Manila Luxury Residences project is ready for your review. Sabi ng kanyang assistant na si Yuki. Leave it on my desk, Yuki, and cancel my 4 p.m. I need to focus on the branding for the Villamore International Gala. Sagot ni Nicolette nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Ang boses niya ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay malamig, kalkulado at puno ng autoridad. Hindi naging madali ang pag-akit niya sa tuktok. Maraming gabi siyang nagpuyat para pag-aralan ng galaw ng merkado. Natutunan niya maging ruthless sa negosyo. Kapag may simpleng pagkakamali ang empleyado, hindi siya nagagalit. Ngunit ang bawat salita niya ay tumatagos sa buto, isang ugaling tila nakuha niya mula sa tao na nagpapakikinig sa pag-iinsulto kay Marco. Ngunit ngayon ay ginagamit ito bilang proteksyon. Isang hapon habang nag-aayos ng mga papeles, aksidente niyang nabuksan ang isang lumang folder sa kanyang email. Doon ay nakita niya ang isang link ng balita mula sa Pilipinas. Manzano Enterprises faces legal turmoil as partner disappears. Ang artikulo ay tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Marco. Ayon sa balita, iniwan siya ng kanyang business partner na walang iba kundi si Victoria. Bit-bit ang malaking halaga ng pera mula sa investors. Ngayon, si Marco ang nahaharap sa mga kaso ng fraud at estafa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nicolette. Ang karma ay hindi natutulog. Marco, sa isip niya. Ngunit imbes na matuwa ng labis, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi awa, kundi pananabik. Pananabik na makita ang mukha ng lalaki nagsabing mamamatay siya sa gutom kapag iniwan niya ito. Miss V, the board has decided, since you are originally from the Philippines, they want you to lead the expansion in Manila next month. You'll be the face of our new branch there. Ani Nuki. Huminto ang mundo ni Nicolette sa sandaling iyon. Manila, ang lugar kung saan siya tinapaktapakan. Ang lugar kung saan siya itinuring na basura. Is there a problem, Mom? Tanong ni Yuki na mapansing na tahimik ang kanyang boses. Nang dahan-dahang tumingin si Nicolette sa salamin ng kanyang opisina, nakita niya isang babaeng palaman. Walang inuurungan at alam ang kanyang halaga. Ang takot na dating nananahan sa kanyang mga mata
ay pinalitan na ng isang mapanganib na ningning. No problem, Yuki, sagot ni Nicolette habang inaayos ang kanyang code. In katunayan, it's perfect. Prepare my flight. It's time to show them what happens when the selfish housewife finally comes home. Ang pagbabalik ni Nicolette ay hindi para makipagayos. Ang pagbabalik niya ay para ipakita sa kanila ng apoy na ginamit nila para sunugin siya. Ang siya ring apoy na gagamitin niya para magningning. At kung hindi sila mag-iingat, ang apoy na iyon din ang tututok sa kanila. Ang init ng Maynila ang bumati kay Nicolette. Pagbaba niya ng kanyang private car sa harap ng isang sikat na 5 bituin na hotel sa Makati. Ngunit hindi tulad noon ang pinapawisan sa sakaba habang bitbit ang mga pinamili para sa pamilya. Ngayon ay tila hangin lamang ang init sa kanya. Nakasuot siya ng isang all-white power suit at oversized sunglasses. Ang bawat hakbang ng kanyang istaleto sa marmol na sahig ng lobby ay tila isang babala. Welcome back, Miss B. Bati ng general manager ng hotel na personal siyang sinalubong. Everything is prepared in the president's suite as you requested. Thank you. Make sure the press conference for the Manila expansion is set for tomorrow at 10 a.m. I want all the major business media outlets there. Seryosong tagon ni Nicolette habang paakyat sa suite. Hindi niya mapigilang mapatingin sa labas ng bintana. Ang lungsod na ito ang nakasaksi sa kanyang pagluha. Ngunit ngayon, ito ang magiging entablado ng kanyang pagtatagumpay. Kinabukasan, ang Grand Ballroom ay puno ng mamamahayag at mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Lahat ay gusto makilala ang misteryosong Nicolette V na nagmula sa Singapore at ngayon ay magpapatakbo ng pinakamalaking interior architecture firm sa bansa. Nang lumabas siya sa entablado, ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasamba sa kanya. Kalmado siya naupo at nagsimulang magsalita. I am here not just to build structures, but to redefine spaces. Aniya sa isang boses na puno ng kumpiyansa. Many of you may remember me as someone else, or perhaps you didn't see me at all. But today, you are looking at the future in this industry. Sa likod ng kumpol ng mga reporter, may isang lalaking pilit na sumisiksik. Kupas ang kanyang barong at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Si Marco. Nalaman ni Marco ang tungkol sa pagdating ng isang mayabang investor mula sa Singapore na balita naghahanap ng mga lokal na kumpanya para sa isang joint venture dahil sa baon niya sa utang at ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng bangkorate. Desperado siyang makakuha ng atensyon nito, ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Nang mag-angat na tingin si Nicolette, nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling tumigil ang paghinga ni Marco. Nicolette, bumulong siya na hindi na malayan na magkatabi. Ngunit si Nicolette, wala itong naging reaksyon. Tila tumingin lang siya sa isang pirasong dumi sa pader. Walang gulat, walang galit, at higit sa lahat walang pagpapakilala. Ipinagpatuloy niya ang pagsagot sa tanong ng isang reporter tungkol sa kanyang inspiration. May inspiration? Ngumiti si Nicolette, isang ngiting nakakatense. It's the people who told me I was nothing. They provided the fire that forged the steel I am today. Pagkatapos ng press conference, hinarangan ni Marco ang daan ni Nicolette patungo sa elevator. Hinihingal ito at bakas ang pagkapahiya. Nicolette, ikaw ba yan? God, hindi kita nakilala. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Sunod-sunod na tanong ni Marco, akmang hawakan ng kanyang braso. Mabilis na humarang ang dalawang security detail ni Nicolette. Excuse me, sir, do you have an appointment? Palambig na tanong ng kanyang assistant na si Yuki. I'm her husband, Nicolette. Sabihin mo sa kanila ay Marco Manzano. Sigaw ng lalaki. Dahan-dahang ibinaba ni Nicolette ang kanyang sunglasses. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na blade na humihiwa sa pagkatao ni Marco. Husband? Pag-uulit ni Nicolette. Ang tono ay puno ng sarkasmo. Ang alam ko, ang asawa ni Mr. Manzano ay isang hawak na housewife na namatay na sa gutom sa kalsada. Base sa huling pagkakaalala ko. Is that correct, Mr. Manzano? Nicolette, please, mag-usap tayo. Ang mga bata, kailangan nila. Mahirap ang buhay namin ngayon. Pagmamakaawa ni Marco, na tila nakalimutan ang lahat ng pag-iinsultong ibinato niya noon. I don't discuss personal matters during business hours, especially with strangers. Sagot ni Nicolette. Yuki, let's go. I have a luncheon with the mayor. Sumara ang pinto ng elevator. Iniwan si Marco na nakatulala at pinagtitinginan ng mga tao. Sa loob ng elevator, huminga na malalim si Nicolette. Hindi siya nasasaktan.
Sa katunayan, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa. Ang makita ang dating hari ng kanyang buhay na nagmamakaawa sa kanyang paanan ay ang pinakamatamis na regalong matanggap niya sa kanyang pagbabalik. Ngunit alam ni Nicolette, hindi pa ito ang dulo. Ito pa lang ang simula ng kanyang tunay na paghihiganti. Ang hayaan silang mapanood kung saan siya kasama nang wala sila. Isang linggo matapos ang Friends Conference, naging maugang ang pangalan ni Nicolette sa lahat ng high society circles. Ngunit sa likod ng kitnang ng kanyang tagumpay, may mga aninong pilit na humahabol sa kanya. Isang gabi, dumalo si Nicolette sa isang exclusive charity gala para sa mga nasalanta ng baliw. Isang event na alam niyang dadaluhan ng mga dating kakilala. Habang hawak ang kanyang baso ng champagne, nakasuot ng isang silver backless gown, naramdaman niya ang presensya ng 3 tao sa kanyang likuran. Mommy? Ang boses na iyon ay galing kay Chloe. Hindi na ito maarte at lagi naka-makeup na dalagita. Mabotla ito, manipis ang katawan, at bakas ang pagod sa mga mata. Kasama nito si Nathan na tila nawala na ng dating yabang at si Marco na nakayuko sa tabi nila. Dahan-dahang humarap si Nicolette. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya nagpakita ng galit. Ang kanyang mukha ay isang pader ng purong profesionalismo. Oh, the Manzano family. Panimula niya. Ang boses ay parang musika, ngunit kasing lamig ng yelo. I didn't know you were still attending events like this. I heard the family business is struggling. Mom, please, stop calling us that. Hikbi ni Chloe. Akmang yayakap sa ina, ngunit mabilis na umatras si Nicolette. Sapat lang para hindi ito makadikit. I'm sorry. I don't recall giving you permission to be so familiar. Saad ni Nicolette. Sa pagkakalam ko, 2 taon na nakakaraan. Sinabi ninyong mas gusto niyang maging ina sa Victoria. Nasaan na siya? Bakit hindi siya ang kasama niyo ngayon? Natahimik ang 3. Alam ni Nicolette ang sagot. Matapos limasin ni Victoria ang pera ng kumpanya, iniwan nito ang pamilya na baon sa utang at kahihiyan. Nicolette, nagkamali kami. Sabat ni Marco, ang boses ay paos. Nabulag ako. Ang mga bata, nadala lang sila ng sinabi ko, pero araw-araw ka naming hinahanap. Araw-araw kami nagsisisi. Nagsisisi? Itinaas ni Colette ang kanyang kilay. Nagsisisi ba kayo dahil wala na kayong tagaluto? Nagsisi ba kayo dahil wala nang taga-ayos ng dumi ninyo? O nagsisi kayo dahil ngayong araw wala na akong pakinabang sa inyo? Bilang panakipbutas sa krimen, ay wala na rin kayong pera? Mom, we missed you. Sabi ni Nathan, ang boses ay nanginginig. Gusto lang namin na maging pamilya ulit tayo. Let's go home. Natawa na mahina si Nicolette. Isang tawang nakapagpatahimik sa mga taong malapit sa kanila. Home? Nathan? Ang home na tinutukoy mo ay ang kulungang sinulog ninyo mismo noong gabing pilit ninyo kung ipinapaako ng kasalanan ng iba. I don't have a home with you. My home is wherever I am, and right now, I am exactly where I want to be. Eksakto namang lumapit ang isang kilalang bachelor at bilyonaryo na si Julian Villamor, ang kliyente ni Nicolette. Nicolette, darling, are these people bothering you? Tanong ni Julian habang inilalagay ang kamay sa likod ni Nicolette, isang gesture na nagpakulo sa dugo ni Marco. Not at all, Julian. They were just living. Tugon ni Nicolette. Tumingin siya sa kanyang mga anak sa huling pagkakataon. Kung gusto ninyong makipag-ugnayan sa akin para sa tulong pinansyal, tumawag kayo sa opisina ko. I might consider giving you a loan. With interest, of course. Business is business. Iniwan ni Nicolette ang 3 na nakatayo sa gitna ng ballroom, pinagtitinginan ng mga dating kaibigan na ngayon ay bumubulong-bulong na tungkol sa kanilang kinahantungan. Habang naglalakad palayo kasama si Julian, naramdaman ni Nicolette ang isang matinding tensyon sa paligid. Alam niyang hindi titigil si Marco at alam din niyang sa dilim, may isa pang matang nagmamasid sa kanya, si Victoria, na hindi papayag na basta-basta na lamang maging reyna ang babaeng dati niyang sa kanya. Ang bawat sulok ng Manila Diamond Hotel ay puno ng bulong-bulungan pagkatapos ng tagpong iyon sa gitna ng gala. Ngunit para kay Nicolette, hindi niya kailangan ng ingay o marahas na salita para saktan ng mga taong sumira sa kanya. Ang kanyang pinakamabisang sandata ay ang kanyang katahimikan. Kinaumagahan, muling nagpakita si Marco sa lobby ng kanyang hotel kasama ang 2 anak.
Hindi sila pinatuloy ng security sa suite ni Nicolette, kaya naghintay sila sa coffee shop. Umaasang dadaan siya bago pumasok sa opisina. Nang lumabas si Nicolette mula sa elevator, nakasuot siya ng isang emerald green blazer at black trousers. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad na makita siya ni na Marco. Mabilis na tumayo ang mga ito. Nicolette, sandali lang. Kailangan naming mag-usap. Pagmamakaawa ni Marco. Huminto si Nicolette, ngunit hindi niya tinignan si Marco. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Yuki, nasaan na ang driver? I have a meeting with the board in 10 minutes. I don't want to waste a single second of my time on unnecessary distractions. Sabi niya sa telepono habang kanyang paningin ay nakatutok sa malayo. Mom, please, gutom na kami. Wala kaming pambayad sa kuryente sa inuupahan naming apartment. Hikbi ni Chloe habang hahawak sa laylayan ng blazer ni Nicolette. Dito na dahan-dahang lumingon si Nicolette, ngunit ang kanyang tingin ay hindi puno ng awa, kundi isang blankong pader. Isang katanungan. Isang katanungan lang. Malamig niyang sabi. Noong gabing pinapaako ninyo sa akin ang kasalanan ni Victoria? Naisip niyo ba kung kakain ako sa loob ng kulungan? Naisip niyo ba kung paano ako mabubuhay nung wala kayo? Natahimik ang tatlo. Yumuko si Nathan, hindi makatingin sa ina. Ang katahimikan ninyo sumagot sa akin noon. At ngayon, ang katahimikan ko ang isasagot ko sa inyo. Pagpapatuloy ni Nicolette, kung naghahanap kayo ng katulong o tulong, pumunta kayo sa social services o wag sa akin. Dahil para sa akin, matagal na kayong bahagi ng isang nakaraang kinalimutan ko na. Nicolette, asawa mo pa rin ako. Sigaw ni Marco na tila nawawala na ng pasensya dahil sa kahihiyan. Sa papel, Marco. Pero sa totoong buhay, ikaw ang lalaki nagtapon sa akin sa apoy. At ngayon, huwag kang magtaka kung bakit wala akong balak na buhusan ka ng tubig habang nasusunog ka sa sarili mong pagkakamali. Naglakad palayo si Nicolette nang hindi na muling lumingon. Hindi niya ipinakitang nanginginig ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang blazer. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag bumalik sa pagiging marupok na Nicolette. Habang umaandar ang kanyang sasakyan, tinignan niya ang kanyang pamilya sa rearview mirror. Nakatayo lang sila sa labas ng hotel. Tila mga basang sisiyo. Ito ang kanyang higanti. Hindi ang makita silang nasasaktan, kundi ang ipakita sa kanila na sa kabila ng lahat ng ginawa nila, nananatili siyang buo, matagumpay, at higit sa lahat, masaya nang wala sila. Ang gabi ng gala ay nag-iwan ng malalim na sugat sa igaw ni Marco. Ngunit para sa isang taong nagtatago sa dilim, iyon ay isang pagkakataon. Sa isang madilim at hamak na apartment sa labas ng lungsod, seryosong nakatingin si Victoria sa screen ng kanyang laptop. Pinapanood niya mga viral video ng pagbabalik ni Nicolette. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Nicolette? Pulong ni Victoria habang hinahaplos ang peklat sa kanyang noo. Ang alaala ng aksidenteng muntik ng sumira sa kanya. Ang mismong aksidenteng gusto nilang ipaako kay Nicolette. Hindi na ang marangyang Victoria nakikita sa salamin. Tuyot ang kanyang balat at puno ng puot ang kanyang mga mata. Ubos na ang perang ninakaw niya kay Marco dahil sa pagsusugal at maling pamumuhunan. Ngayon, ang tanging paraan para makaahon siya ay ang muling manggulo. Kinabukasan, habang nasa gitna ng isang mahalagang board meeting si Nicolette, biglang pumasok ang kanyang security head. Miss V, we have a situation downstairs. There's a woman claiming she has evidence that you were involved in a hit and run 2 years ago. She's talking to some bloggers and reporters outside the lobby. Nanatiling kalmado si Nicolette. Ibinaba niya ang kanyang fountain pen at tumingin sa mga board members. Excuse me for a moment, gentlemen. It seems a ghost from the past is trying to haunt the present. Pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ng mga kamera at mga nakakarinding boses ni Victoria. Ayan na siya, ang dakilang Nicolette V. Ang papaing iniwan ng kanyang pamilya matapos niya makabangga ng tao? Sigaw ni Victoria. Hawak ang isang folder. May ebidensya ako na ang sasakyang sakot sa aksidente ay rehistrado sa ilalim ng kumpanya nila noon at siya ang nagmamaneho. Lumapit si Nicolette ng walang bakas ng takot. Ang kanyang aura ay tila isang bagyong paparating. Huminto siya ilang pulgada mula kay Victoria. Victoria, mahinang sabi ni Nicolette. Sapat na para marinig ng mga mikropono. Matapang ka para magpakita rito pagkatapos mong pagnakawan ng pamilya Manzano? At tungkol sa ebidensyang sinasabi mo, bakit hindi natin tingnan na mas malapit? Huwag mo akong daanin sa ganyan. Alam na lahat na ikaw ang asawa ni Marco noon. Ikaw ang laging gumagamit ng sasakyang yon. Pulyaw ni Victoria.
Kinuha ni Nicolette ang folder at mabilis na tiningnan ang mga papeles. Alam niyang peke ang mga ito. O kaya naman, ay mga dokumentong minanipula ni Marco noon para idiin siya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Victoria. Bago lumipad si Nicolette patungong Singapore, kinuha niya ang kopya ng dashcam footage mula sa mismong sasakyan ni Victoria na itinago niya sa isang cloud storage. Alam mo, Victoria, ang pagkakamali niyo ni Marco ay ang akalang nanatili akong tanga, sabi ni Nicolette. Yuki, i-play ang video sa lahat ng monitors dito sa lobby. Sa malalaking screen ng lobby, lumabas ang isang malinaw na video. Kuha ito mula sa loob ng sasakyan. Kitang-kita ang mukha ni Victoria na hysterical habang nagmamaneho at ang boses ni Marco sa kabilang linya ng telepono na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, Victoria. Ipapasa natin ito kay Nicolette. Gagawan ko ng paraan ng papeles." Natahimik ang buong lobby. Ang mga reporter na kanina ay nakatutok kay Nicolette ay mabilis na humarap kay Victoria. "That's a lie! Fake yan!" Sigaw ni Victoria, ngunit huli na. "The police are on their way, Victoria. Hindi lang para sa aksidenteng ito, kundi para sa estafa at theft na isa ng panlaban sa iyo." Palamig na sabi ni Nicolette. Habang kinakaladkad ang mga pulis sa Victoria palabas, lumingin si Nicolette sa mga reporters. "This is what happens when you try to burn a woman who is made of fire. You only end up getting burned yourself." Sa malayo, nakita ni Nicolette si Marco na nakatayong malapit sa entrance. Tila balak din sanang sumali sa gulo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Marco at naglakad palayo. Alam ni Nicolette ang twist na ito ay hindi pa ang huli. Ngunit sa bawat hakbang, pinapatunayan niya na siya ang may hawak ng alas sa larong ito. Matapos ang eskandalo sa lobby, tila isang bombang sumabog ang balita sa buong bansa. Hindi na lamang ang matagumpay na Nicolette V ang tingin ng publiko sa kanya, kundi isang babaeng biktima ng isang napakasamang balangkas na nagawa pang bumangon. Habang nagpapahinga sa kanyang suite, isang katok ang gumising sa katahimikan ni Nicolette. Inasahan niyang si Yuki iyon, ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya sina Nathan at Chloe. Ngunit sa pagkakataong ito, wala silang kasamang Marco. Wala ring dalang galit o panunumbat. "Mommy?" Sabay na sambit ng dalawa. Sabay rin silang lumuhod sa harap ng pintuan. "Tumayo kayo." Malimig na utos ni Nicolette. "Hindi ako tumatanggap ng mga eksenang pang teleserye sa harap ng suite ko. Hindi kami tatayo hanggat hindi mo kami pinapakinggan." Hikbi ni Chloe. "Nakita namin ang video, ma'am. Nakita namin kung paano ka traidorin ni na Daddy at Tita Victoria. Patawarin mo kami. Masyado kaming naging bulag sa mga luha na ibinibigay ni Daddy. Hindi namin naisip na galing pala yun sa pagtatapon sa iyo sa apoy." Tumingin si Nicolette sa kanila. Nakita niya ang kanyang sarili noong gabing iyon. Ang sakit na ibinigay nila sa kanya. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay dalawang batang nawala ang direksyon dahil sa maling pagpapalaki ng isang amang walang prinsipyo. "Narinig ninyo ba ang sarili ninyo?" tanong ni Nicolette. "Hihingi kayo ng tawad dahil lang nalaman ninyo ang katotohanan? Paano kung hindi lumabas ang video na yon? Paano kung hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo na ako ang may kasalanan? Hihingi pa rin ba kayo ng tawad?" Natahimik sina Nathan at Chloe. Ang katahimikan nila naging sagot. "Gusto ninyong bumalik ako." Pagpapatuloy ni Nicolette. "Gusto niyo maging pamilya ulit tayo dahil wala na si Victoria? Dahil bagsak na ang daddy ninyo? Ingrato kayo noon at tila oportunista naman kayo ngayon." "Mom, hindi ganoon." Sigaw ni Nathan habang tumatayo. "Nagsisisi kami dahil naramdaman namin kung gaano kahirap ang wala ka. Wala kami makain na maayos. Kinuha ang bahay natin at pinagtatawanan kami sa school. Ikaw lang ang palagi nandyan para sa amin. Pero ikaw pa ang itinaboy namin. Dahil mahirap ang buhay?" Lumapit si Nicolette kay Nathan at hinawakan ng panga nito. Pinilit itong tumingin sa kanya. "Noong iniwan ninyo ako, wala rin akong makain. Wala rin akong matuluyan. Pero hindi ako lumapit sa inyo para manghingi ng awa. Nagtrabaho ako. Pinatunayan ko ang halaga ko." Pinatawa niya si Nathan at tinwalikod. "Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko para maging buo ako. Pero dahil anak ko pa rin kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi bilang mga anak ng bilyonaryo, kundi bilang mga taong kailangan matutos sa hirap." Naglabas si Nicolette ng isang checkbook, nagsulat ng halaga at inabot ito kay Chloe. "Ito ay sapat na para sa isang maliit na apartment at pangmatrikula ninyo sa isang pampublikong paaralan. Huwag kayong ihingi sa daddy ninyo. Magtrabaho kayo pagkatapos ng klase. Kapag napatunayan ninyo sa akin na kaya ninyong tumayo sa sarili ninyong mga paa nang hindi umaasa sa pangalan o sa pera ng iba, saka ninyo ako muling balikan."
Pero ma'am, paano si Dad? Tanong ni Chloe. Ang daddy ninyo ay isang malaking pagkakamali na kailangan ko nang burahin sa sistema ko. Sagot ni Nicolette. Kung gusto ninyong sumama sa kanya sa paglubog, nasa inyo yan. Pero kung gusto ninyong magkaroon ng kinabukasan, lumayo kayo sa kanya. Pinapanood ni Nicolette ang pag-alis ng kanyang mga anak. Masakit ngunit alam niyang ito ang tamang paraan para maghilom ang sugat. Kailangan nilang matutunan ang halaga ng isang tao, hindi dahil sa kung anong maibibigay nito, kundi dahil sa kung sino ito. Subalit sa anino ng hallway, nakatago si Marco. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang pagsisisi ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na desperasyon. Kung hindi niya makukuha si Nicolette sa pakiusap, gagawa siya ng paraang hindi ito makakaalis sa tabi niya kailanman. Ang gabing iyon ay nababalot ng katahimikan, ngunit para kay Nicolette, ito ang uri ng katahimikan nagbabadya ng unos. Habang tinatapos niya ang ilang ulat sa loob ng kanyang suite, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa buwan na pumapasok sa malaking bintana. Bago pa man siya makatawag ng security, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likuran niya. Huwag kang sisigaw, Nicolette. Bulong ng isang boses na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon nagpapatayo ng kanyang balahibo sa takot. Si Marco. Dahan-dahang humarap si Nicolette. Hawak ni Marco ang isang baril at ang kanyang mga mata ay nalilisik. Wala na ang pagsisisi. Pinalitan na ito ng purong pagkabaliw. Anong ginagawa mo rito, Marco? Akala ko ba ay nagmamakaawa ka para sa patawad ko? Matapang na tanong ni Nicolette. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses. Tawad? Wala na ako mapupuntahan, Nicolette. Wala na ang kumpanya. Wala na ang pera. At ngayon pati ang mga anak ko ay tinalikuran na ako dahil sa'yo. Sigaw ni Marco. Ginamit mo ang video na yon para sirain ako. Akala mo ba hayaan kitang magpakasaya habang ako ay nasa kangkungan? Ikaw ang sumira sa sarili mo, Marco, hindi ako. Pinili mong maging traidor. Pinili mong protektahan ang kabit mo kaysa sa asawa mo. Sagot ni Nicolette. Ibagsak mo yung baril. Hindi ito ang solusyon. Ito ang tanging paraan. Humakbang ng paitaas si Marco. Kung hindi ka babalik sa akin, walang magmamayari sa'yo. Hindi yung bilyonaryong si Villamor. At lalong hindi ang karir na yan. Sabay tayong mawawala, Nicolette. Iyon ang huling twist ng kwento nating dalawa. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Nathan at Chloe. Natila sinundan ng kanilang ama matapos silang mapansin ang kakaibang kilos nito kanina. Dad, stop! Sigaw ni Nathan. Huwag mong gawin yan. Umalis kayo rito. Pulyaw ni Marco sa mga anak. Kasalanan niyo rin ito. Pinili niyo ang pera niya kaysa sa akin? Pinili namin ang tama, Dad. Sagot ni Chloe habang umiiyak. Please, Dad. Paawa ka kay Mami. Maawa ka sa amin. Sandaling nanginginig ang kamay ni Marco. Ang makita ang kanyang mga anak na nagmamakaawa ay tila tumama sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit ang dilim sa kanyang isipan ay mas matimbang. Akma niyang ikakalabit ang baril. Nang mabilis na kumilos si Nicolette, gamit ang isang mabigat na kristal na tropeyo sa kanyang mesa, inihampas niya ito sa braso ni Marco. Pumutok ang baril. Ngunit tumama ito sa kisame. Nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na dumating ang security na kanina pa pala tinatawagan ni Yuki nang mapansing na wala ang kuryente sa floor ni Nicolette. Napasandal si Nicolette sa pader. Hingal na hingal. Pinapanood niya habang pinipigilan ng mga security si Marco na ngayon ay humahagulgul na parang bata. Bakit? Bakit naging ganito? Iyak ni Marco habang kinakaladkad palabas. Tumingin si Nicolette sa kanyang mga anak na ngayon ay nakayakap sa isa't isa. Nanginginig sa takot. Doon niya napatunayan na ang huling barahan ni Marco ay hindi lang baril, kundi ang katotohanan kaya nitong sirain ang lahat para lang sa kanyang pride. Wala na, bulong ni Nicolette sa sarili. Tapos na ang nakaraan. Ngunit habang tinitingnan niya ang butas ng bala sa kisame, alam niya may isang huling paghaharap pa ang kailangan niya gawin. Hindi sa isang taong may baril, kundi sa sarili niyang puso. Ang silid na hukuman ay balot ng nakabibinging katahimikan. Ito ang araw ng huling paglilitis para sa kasong estafa at reckless imprudence na ikinakaharap ni Victoria, kung saan si Nicolette ang pangunahing saksi. Matapos ang madugong gabi sa suite ni Nicolette, si Marco naman ay nakapiit sa psychiatric ward ng kulungan habang naghihintay ng sarili niyang paglilitis para sa attempted homicide. Sa labas ng korte, nagsaang mga reporter. Ngunit sa loob, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Nicolette. Nakasuot siya ng navy blue power suit. Matikas, formal, at hindi matitinag. Tinatawag ang saksi, Miss Nicolette V. Manzano. Anunsyo ng clerk. Miss V na lang po.
Pagtatama ni Nicolette bago umupo sa witness stand. Sa sandailing iyon, ang kanyang pangalan ay hindi na nakakabit sa lalaking sumira sa kanya. Sinalubong siya ng matatalim na tingin ni Victoria mula sa kabilang panig. Payat na ito. Gusot na kulay kahel na bilanggo. Ngunit ang poot sa mga mata nito ay naroon pa rin. Miss V, panimula ng abogado ni Victoria. Totoo ba na may galit ka sa aking kliyente? Dahil sa hinala mong may relasyon sila ng iyong asawa? Hindi ba't ang lahat ng ebidensya mo ay ganti lamang ng isang babaeng salosa? Kumiti ng bahagya sa Nicolette, isang ngiting walang emosyon. Hindi ko kailangan magsalo sa isang taong ang tanging kayamanan niyang mga bagay na ninakaw niya sa iba. Ang ebidensyang inilatag ko ay hindi galing sa galit, kundi sa katotohanan na itinago ninyo sa loob ng 2 taon habang ako ay nagdurusa. Ipinakita sa malaking screen ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay ng paglilipat ni Victoria ng pondo mula sa kumpanya ni Marco patungo sa isang offshore account. Kasama rin ang testimonya ng mga pasyenteng nabangga noon na nagising na mula sa coma at positibong kinilala si Victoria bilang ang babaeng bumaba sa sasakyan at tumakas bago pa dumating ang mga pulis. Wala kang modo. Sinisira mo ang buhay ko. Biglang sumigaw si Victoria. Akmang lulok sa mesa pero para sigurin si Nicolette. Mabilis na napigilan ng mga marsyal si Victoria. Pinanood ni Nicolette ang pagwawala ng babae. Wala siyang naramdamang sama sa pagbagsak nito. Tanging kapayapaan lamang. Kapayapaan dahil sa wakas, ang hustisyang ipinagkait sa kanya ay nasa kamay na niya. Pagkatapos ng pagdinig, habang naglalakad si Nicolette sa hallway, hinarangan siya ng mga anak niya. Kasama nila ang abogado na kinuha ni Nicolette para sa kanila. Ma'am, tapos na po ba? Tanong ni Chloe. Makukulong na ba siya ng matagal? Justice will take its course, Chloe. Sagot ni Nicolette. Ngunit ang mas mahalaga ay ang hustisyang ibinigay ninyo sa sarili ninyo sa pagpili ng maging totoo. Mom, tawag ni Nathan. Binisita namin sa dad kanina. Hindi na niya kami kinikilala. Paulit-ulit lang niyang binabanggit ang pangalan mo at humihingi ng tawad sa hangin. Tumingin si Nicolette sa paglalakad. Sandaling sumariwa sa kanyang isipan ang 15 taon na ibinigay niya kay Marco. Ang mga tawa, ang mga pangako, bago ito nalamon ng kasakiman. Ang patawarin ng isang tao ay hindi nangakaulog ang kailangan mo silang balikan. Seryosong sabi ni Nicolette sa kanyang mga anak. Ang pagpapatawad ay para sa inyong ikalalaya, pero ang sugat na iniwan niya, tanging panahon at ang sarili ninyong pagsisikap ang makakapaghilom niyan. Huminga ng malalim si Nicolette. Ramdam niya ang tensyon na unti-unting kumakawala sa kanyang mga balikat. Isang kabanata na lang ang natitira. Ang kabanata kung saan ang reyna at tuluyan ng lalakad palayo sa guho ng naraan tungo sa liwanag ng kanyang sariling bukas. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay nagbibigay ng ginintoang kulay sa opisina ni Nicolette. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakapatong ang isang final decree ng kanyang annulment. Hawak na niya ang papel na nagpapatunay na siya ay malaya na, hindi lamang sa batas, kundi sa lahat ng tanikala nag-ugnay sa kanya kay Marco Manzano. Isang katok ang bumasag sa kanyang katahimikan. Pumasok sina Nathan at Chloe. Ngayon, hindi na sila mga bata mukhang laging pagod at madungis. Maayos na ang kanilang suot. Simple ngunit malinis. Si Nathan ay may hawak na sertipiko ng karangalan mula sa kanyang paaralan, habang si Chloe ay may dalang maliit na sketchpad. Mom, panimula ni Nathan. Gusto lang namin ipakita ito. Nakuha ko ang top of the class sa math competition at nakakuha na rin ako ng part-time job sa library ng school. Napangiti si Nicolette. Iba ang ngiting ito. Ito ay puno ng tunay na pagmamalaki. I'm proud of you, Nathan. Iyan ang bunga ng sarili mong paghihirap. At ako naman po, Mom. Sabat ni Chloe. Natanggap po ang artwork ko sa isang youth exhibit. Gaya pa ng sinabi ninyo, hindi ko ginamit ang pangalang Manzano. Ginawit ko ang Chloe V. Lumapit si Nicolette sa kanyang mga anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, niyakap niya mga ito ng mahigpit. Diyan ninyo nahanap ang tunay ninyong halaga. Hindi sa pera, ha? Hindi sa luho, kundi sa kakayahan ninyong bumangon mula sa pagkakamali. Mom, tanong ni Chloe habang nakatingin sa mga baleta sa gilid ng silid. Aalis ka na ba ulit? Kailangan kong bumalik ng Singapore para sa isang mahalagang proyekto. Sagot ni Nicolette. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakas. Lalayo ako dahil may sarili na akong buhay na dapat ituloy. Kayo? May iwan kayo rito para ituloy ang pag-aaral ninyo. Ngunit lagi ninyong tandaan na ang pintuan ko ay laging bukas kapag napatunayan ninyong kaya ninyo ng maglakad ng mag-isa. Bago pumunta sa airport, dumaan si Nicolette sa pasalidad kung saan nananatili si Marco.
Hindi siya pumasok sa loob. Tumayo lang siya sa tapat ng malaking salamin kung saan makikita ang mga pasyente sa hardin. Nakita niya si Marco, nakaupo sa isang bench, tulala sa kawalan, habang paulit-ulit na hinahaplos ang isang tuyong bulaklak. Wala nang galit sa puso ni Nicolette, tanging awa na lamang ang natira. Ngunit hindi iyon sapat para bumalik siya sa impyernong pinanggalingan niya. Pinapatawad na kita, Marco. Pulong niya sa hangin. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko na magbitbit ng bigat habang naglalakad ako sa sarili kong landas. Paalam. Sa loob ng eroplano, habang paakyat ito sa ulap, tiningnan ni Nicolette ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya hindi na ang Nicolette na marupok at madaling itapon. Siya ay si Nicolette, ang babaeng nahanap ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang babaeng walang inuurungan at ang babaeng alam na ang kanyang tunay na halaga. Ang nakaraan ay isang mapait na alaala, ngunit ang hinaharap ay isang blankong papel na handa na niyang sulatan ng isang bagong kwento. Isang kwento kung saan siya ang bida, siya ang direktor, at siya ang reyna ng sarili niyang kapalaran. Habang lumilipad ang eroplano patungo sa bagong liwanag, isang matamis at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, tapos na ang laban, at siya ang nagwagi. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa gitna na nagniningning na skyline ng Singapore, isang bagong landmark ang nakatayo, ang V-Tower. Ito ang pinakaunang eco-friendly at award-winning na gusali sa dinisenyo at pinamahalaan ng V-Architectural firm. Sa penthouse nito, nakatayo ang isang babaeng tila hindi tinatabla ng panahon, si Nicolette. Hawak niya isang baso ng wine habang pinagmamasdan ng mga bituin. Ang kanyang buhay ngayon ay malayo na sa ingay ng iskandalo at pait ng kahapon. Siya ay kinikilala na ngayon bilang isa sa pinakamakapangyarihang babae sa industriya ng disenyo sa buong Asya. Isang mahinang katok ang narinig niya. Pumasok ang isang matangkad na binata na nakasuot ng toga, si Nathan. Katatapos lang nito ng kolehiyo bilang magna cum laude sa kursong business management. Kasunod niya si Chloe, na isa na ngayong sikat na digital artist at may sariling gallery sa Manila. Ma'am, ready ka na ba? Tanong ni Nathan. The charity gala is about to start. Sabi nila, ikaw ang guest of honor. Lumiti si Nicolette at hinarap ang kanyang mga anak. Handa na ako. Kayo, kamusta ang pagbisita niyo sa Pilipinas? Sandaling nagkatinginan ng magkapatid. Binisita namin si Dad bago kami lumipad pabalik dito. Sagot ni Chloe. Maayos naman siya sa pasilidad. Hindi pa rin niya kami lubos na kilala, pero parang payapa na siya. Nagpapadala po siya ng sulat pero puro drawing ng mga white lilies. Tumango si Nicolette. Wala nang kirot. Ang mga puting lilies na dati ay simbolo ng kanyang pagdurusa ay isa na lamang bahagi na nakaraang nagpatatag sa kanya. Mabuti kung ganoon. Seryosong sabi ni Nicolette. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang destinasyon. Ang sa kanya ay ang humingi ng kapayapaan sa gitna ng katahimikan. Ang sa atin ay ang patuloy na lumipad. Sa ibaba ng gusali, naghihintay ang mga reporters at mga kasosyo sa negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kailangan magtago ni Nicolette sa likod ng kanyang mga security. Naglakad siya sa gitna ng mga tao na may taas na at ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi na siya an expected wife o ang asawang pinapaako ng kasalanan. Siya si Nicolette, isang babaeng nagmahal, nasaktan, lumaban, at sa huli ang nagtagumpay sa pinakamahalagang laban sa lahat ng laban, ang kanyang para sa sarili. Habang tinatawag ang kanyang pangalan sa entablado, alam ni Nicolette ang sugat ng kahapon ay hindi na bakas ng sakit, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Ang agila ay tuluyan ng nakalaya at wala nang anumang bagyo ang makakapigil sa kanyang paglipad patungo sa rurok ng tagumpay. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Nicolette. Minsan, kailangan natin masunog sa apoy ng pagsubok para lamang malaman natin na tayo pala ay gawa sa bakal na hindi basta-basta mababali. Ipinapakita sa atin ni Nicolette na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan ang tunay na kapatawaran ay ang pagbitaw sa galit habang tuluyan ang tinatalikuran ng mga taong paulit-ulit tayong sinasaktan. Sa ating mga tagapakinig, naway magsilbing inspirasyon sa Nicolette. Huwag nating hayaang diktahan ng ibang tao ang ating halaga. Tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat para hanapin ang iyong sarili at bumuo ng bagong simula. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong napupulutan ng aral at inspirasyon. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Nicolette? I-comment nyo sa ibaba dahil gusto ko lang marinig rin ang inyong mga saloobin. Muli, ang inyong storyteller, nagpapaalala sa inyo, sa bawat dulo ng isang mapait na kahapon, may naghihintay na matamis at maningning na bukas. Hanggang sa muli natin pagkukwento, maraming salamat at paalam.